ito po ang ating magiging topic for today. Lisa, dinumog, babambihira. Dinudumog na ngayon si Lisa, ha? Anong nangyari sa Earth? Naku, anong nangyari na sa Pilipinas? Lisa, dinumog, humingi ng saklolo. BBM, nagpabola na sa Amerika. Yan, hindi na ano yan. Breaking news po yan, breaking news, ha? Oh, nagpabola na. Oh, nag-meet sila doon ni Trump, di ba? Yari tayo. nabola. O, yan, hindi bago yan. Talaga na, alam naman natin, weekend si Bongbong. Okay. Pangatlo, opisyal ni Marcos. Manhid. Mana sa kanya to. Yung mga opisyal, ipapakita ko po sa inyo. Grabe. O, talaga namang parang napaka-insensitive nitong mga opisyal ni Marcos. Okay? Hindi na po natin pagtatagalin dahil kay Coach Oli, bida ang balita. No, eto na. Tingnan natin, ha. Breaking news, yari. Ay, nako. O, gera na. Yari tayo. Tuta na tayo ng kano. Pakinggan. Hindi natin nakuha yung unang tanong, pero ang tinatanong about the Philippines. O, siguro yung mga Filipinos. O, anong sagot ni Trump? And we respect their leader greatly. This is their... Your message to the people of the Philippines. We love them. And we respect their leader greatly. This is their leader. Thank you. And he's very tough on negotiating, but that's okay. It'll work out. I think we will. We love them. Parang alam nyo, parang nagiinuman lang sa kanto. Delikado po yan. Ito, masama ang pakiramdam ko rito. Pustahan tayo. Baka sabihin nyo, nakachamba na naman si Coach Oli dahil marami tayong pinipredict dito nangyayari. Sasabihin nyo, chamba na naman, di ba? Ano yung sinabi natin dati? Yung nawawalang sabungero, ibibintang kay PRRD. Totoo. Ang inaantay ko na lang, doon sa mga prediction ko, na yung pumatay kay Magellan, ibintang kay PRRD, at yung pumatay kay Lapu-Lapu, si BP Sara. Antayin nyo yan. Yan lang, hindi pa nangyayari. Marami nang nangyari sa sinabi ko. Pero ito, delikado to. Masamang pangitain to. Alam nyo naman to si Trump. Tough to eh. Di ba? Nakita nyo yan pag nakipag-usap. And dito sa dito sa video na ito, nakikita mo na dandil na to. Oo. Kung ano man ang gusto ni Trump, bago pa sila nag-meet, nakuha na niya. Dandil na to. Pinuri niya na. Tingnan nyo, yan ba, kung sakali ang kaharap niya ay head of the state of Japan. Yung mga ganun ba? Head of the state ng Malaysia. Head of the state ng UAE, halimbawa. Kung ano man, ganyan kaya ang gagawing asal ni Trump. Dito parang ginagawa niyang totoy. Parang pinabili lang ng suka ito. Sige, bulayin natin. Di ba may ganyan kayong tropa? Ano yung tropa nyong ganon? Galibol. Yung, di ba? Oy, pagdating dito. Wala. Meron kasi, hindi ko na lang sasabihin. May ganyan kami sa Banateros. Joke lang. Lagi namin. Joke lang. Di ba meron kayong laging binobola sa grupo? Ganyan, bola. Pero alam nyo, totoy-totoy ang tingin ninyo. Ganito nangyayari. Because this is too good to be true. Too good to be true ito. Yung sinasabi na Marcos, nirirespeto at tough negotiator, naku, malayo sa katotohanan yan. Si Marcos tough, weak yan eh. Hindi makita naman natin. Doon sa mga nakapanood, nag-uutal-utal ito si Marcos. Wala namang sinabing maganda ito eh. Di ba, utal-utal lang. Pa-English lang. Yun na nga lang ang asset niya, marunong mag-English, utal pa. Tapos biglang sasabihin, a tough negotiator? Wow! Ano ni-negotiate mo? Yung asawa mo? Sige! Ibibigay ko sa inyo kung anong gusto nyo. Edka? Ako this is my opinion. Pero sasabihin ko sa inyo,
tingin ko madadagdagan ng EDCA. Tingin ko maglalagay sila dito ng mga armas. Tingin ko, approve na kung anumang participation ang kung meron mang magkakaroon ng sigalot sa China at Taiwan, magpa-participate tayo. Opinyon ko lang yan ha, pero abangan nyo yung tatlong sinabi kong yan. Oh, anong kapalit? Nagtatanong lang Marcos, anong kapalit niyan? Absuelto na yung asawa mo? Tough negotiator ha. Wow. Hindi, malayo to. Malayo to sa personalidad. I mean, si Marcos hindi nga niya kayang i-negotiate yung pinsan niya. Di ba ang tagal na nating sinasabi, Marcos, ilaglag mo na yung pinsan mo na si Tambaluslos. Ibabagsak niyan ang ekonomiya mo. At ako, sa tingin ko talaga, naglalaglagan na ba yan si Tamba at saka si Marcos? Abangan ninyo, isa yan sa prediction ko. Maglalaglagan yan dalawang yan. Sa katunayan, sa tingin ko, nagsimula na. Kaya lang, kung hindi niya kayang i-negotiate, hindi niya kayang kontrolin si Tambaluslos, si Trump pa, naglulukohan ba tayong isang kilot, isang tuwa? Loko-loko kayo. Binobola ka niyan. Alam niyo kung sino magaling na negotiator? Si Trump. Yang ganyang puri, hindi yan basta-basta binibigay. Unless, done deal. Abangan ninyo. Abangan ninyo kung ano man ang mangyayari sa Pilipinas, involved ang Amerika. Yaan po ang deal. Abangan ninyo yung mga sinabi ko. This is too good to be true. Ulitin po natin ha. And we respect their leader greatly. This is their... Sir, your message to the people of the Philippines. We love them. And we respect their leader greatly. This is their leader. Thank you. And he's very tough on negotiating, but that's okay. It'll work out. Parang bugoy. Anyway, antayin natin, okay? Parang bugoy talaga. Sige, sinong gustong kumontra? Nasa tingin ninyo yung sinasabing tough negotiator, we are on the winning end. Nakuha natin yung gusto natin sa kanila. Anong pakinabang natin sa EDCA? Hindi ko alam kung si Marcos may pakinabang sa EDCA. Ako, hindi ako magugulat. Tandaan nyo to, sinabi ko, hindi ako magugulat dito. At alam ko, sasabihin nyo, ay, binanggit ni Golzoli yan. Di ba si Lisa? Very important meeting. It's unlikely hindi siya sumama. Sa lahat ng biyahe ni Bongbong Marcos nung naging presidente siya, this is the most important. Hindi sumama si Lisa. Bakit? Posibleng questionin siya. Posibleng hindi sila magkasundo ni Trump. Damputin siya. Kasuhan siya. Hindi natin alam. Pero next, sasama na yan si Lisa. Bakit? Done deal na eh. Release na yan. Tingnan mo. Lahat nung mga nilabas ng mga papeles, burado na yan. Sige ha. Susunod, napunta ni Bongbong Marcos sa US. Tagaan nyo. Kasama na si Lisa. Absuelto de bobo. Ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaki.
bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap